Magandang araw mga kamayorya! Ang video presentation na ito ay naglalayong ipakilala ang kahalagahan ng panitikan sa kultura at lipunan. Ipinapakita sa pagsasadula na ito ang isang uri ng panitikan na pabula. Ngayon, handa na ba kayong mapanood ang kwentong Si Conejo at Si Pagong? Kung handa na ay atin na simulan ang kwento. Ang Pagong at ang Conejo. Isang hapon, habang masayang namamasyal si Pagong, ay nakasalubong niya si Conejo. Palibhasa'y mabagal maglakad si Pagong, pangising-ngising sinabi ni Conejo, "Hoy Pagong, pagkaikli-ikli naman ang mga paa mo, at pagabagal-bagal mong lumakad, wala kang mararating yan." Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Conejo, pero hindi niya minahalata na siya ay nagdamdam. Kaya upang patunayang may pagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na Conejo. "Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi na lang natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matatalo kita sa palakasan." Ngunit, lalo lamang siyang pinagtawanan ni Conejo. "Ha! Nabibigla ka yata, Pagong. Baka mapahiya ka lamang," wika ni Conejo. "Pero sige, pagbibigyan kita. Anong paligsahan ang nais mo? Para magkasubukan tayo, bukas, pagsikat ng araw, magkarera tayo patungo sa bundok na iyon." At itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok. Tuwang-tuwa si Conejo sa hamon ni Pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ni Pagong ay tiyak na mananalo siya. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, maagang-maagang dumating sina Conejo at Pagong. "Pagong, hindi pa huli ang lahat. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para isalba ang sarili mo sa kahihiyan." Ang pagmamalaki ni Conejo. "Ito lang ang masasabi ko. Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya." "O siya, sige. Umpisahan na lang natin ito. Ikaw na lang ang magbilang bilang hudyat ng ating pagsisimula. Baka sakaling kahit konti ay magkaroon ka ng tsansa na manalo. Ha! Isa, dalawa, tatlo, takbo! Magkasabay ngang humakbang ang dalawa. Mabilis na nagpalundag-lundag si Conejo. Halos sandaling minuto lamang ay naroroon na siya agad sa bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Habang patuloy naman sa mabagal na paglakad si Pagong. Samantala, si Conejo ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na siyang nagpahinto-hinto, pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis, kaya ipinasya niya na magpahinga muna nang makarating na siya sa kaligitnaan ng bundok. Mabuti pa'y magpahinga na muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Isa pa, pagod na rin naman na ako. Wala akong dapat ikabahala dahil napakalayo ng agwat naming dalawa." Naupo si Conejo sa ilalim ng isang puno at nang dahil sa kapaguran, hindi na niya namalayang siya ay nakaidlip. Kahit na sabihing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ni Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanaw ang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsumikap umusad pataas ang pawisang si Pagong. Hanggang sa madaanan at malampasan niya ito. Palubog na ang araw nang magising si Conejo. Ninanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit, wala pa rin. Sinimula na niya uling tumakbo at laking gulat niya na maabutan niya si Pagong na malapit na sa tuktok ng bundok.
Nitong nagtatakbo pataas ang kuneho upang maunahan si Pagong. Tumakbo siya ng tumakbo nang walang pahinga sa pag-asang mauunahan niya pa si Pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Tuwang-tuwa si Pagong at hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo. Sa kabilang banda, si Kuneho ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto at pangmamaliit dito. Simula noon ay naging aral na ito kay Kuneho na kailanman ay hindi niya dapat maliitin ang kanyang kapwa. Sa kabuuan, ang pabula ay hindi lamang isang anyo ng panitikan, kundi pati na rin isang malalim na salamin ng ating kultura at mga halaga bilang mga Pilipino. Kaya't mahalagang ipagpatuloy natin ang pagtangkilik at pagpapahalaga sa ating panitikan sapagkat sa pamamagitan nito, nagiging buhay at masiglang ating mga kwento at pagpapahalaga bilang isang bansa.